kung totoo kasi yung mga akusasyon laban sa kanya, dapat talagang matakot siya. Kasi ito yung sinasabi ni Engineer Alcala kanina, di ba? Oh. Na nasa 35 billion pesos flood Grabe. control projects yung itinulak daw ni Representative Zaldico dyan sa Bulacan. Grabe. Tapos, may kickback siya mula dito sa project na to. At base nga po dun sa datos, 2022 pa nagsimula yung mga ipinupush na flood control projects dyan sa Bulacan na kumikback si Zaldico. Daw. Mamaya, kung may oras tayo, ay maglulunod tayo ng mga facts. Ayan. Ang daming numbers. Pinapakita namin, numbers pa lang po yan. No? Ang daming zero po. Grabe, daming zero. Ang daming zero. Bumaha po ng zero. My Doon sa mga goodness. presentation po kanina. And to think that's only Bulacan. Alam natin na hindi lang dito nagaganap yan. Oo. So just imagine ang dami ng zero na napupunta sa mga bulsa ng mga tao habang tayo po ay hirap na hirap sa buhay. Correct. At saka tandaan natin habagat lang. Ilang lugar dyan sa Bulacan yung malala talaga yung baha. Ilang beses ako nakapag-cover dyan sa Bulacan eh. At Yes. yung buong Ang taon na hirap. baha, kalumpit ba yun? Yung buong taon baha siya? Tapos Hindi humuhupa. Hagonoy. Oo. Yan yung mga talagang mabilis malubog sa baha. Pero Siyempre. again, sinasabi nga natin Bulacan pa lang ito. Kaya may tinatanong kanina, no, asan yung pangalan ni Senator Chis Escudero? Sabi nila, well, hindi talaga lalabas dyan. Kasi It's Bulacan ito. It's Oo. the Bulacan, Hindi naman niya area it's the to eh. Bulacan group or the Yes. BGC group and that's it. Ano po? Tsaka pa yung extension ng lahat. Ano. So anyway, mga kapatid. Dikit-dikit yung numbers, no? So siyempre, tayo puro 000 Hindi ang magkakalayo. naiisip natin dyan. Ano? At saka talagang nalulunod tayo sa numbers niya. Pero siyempre, ang pinakamagandang explanation dyan ay yung soundbite po kanina ni Bryce. Ano po, para i-describe yung dami ng pera. Oo. At kung saan ilalagay, kundi sa maleta. Pakinggan natin. Maleta po ng pera yon, Your Honor. Tingin ko po, billion po yun. Kung di po ako nagkamali, mga 6 o 7 van po yung gamit namin nun. Ang laman po ng isang maleta, nasa 50 million po. Mahigit po sa 20 maleta, Your Honor. Tingnan mo, kaya iniisip ko gaano kalaki yung maleta, kung hand carry lang ba yun o baka yung mga malalaki na chine-check-in natin. Oh, hindi pala Ang kaya. laki. Ano? 6 or 7 vans? Diba? Nakangiti po Ay, kasi nako. natatawa na lang ako. Kasi pag minsan, tayo nga ang pera natin kasya lang sa wallet. Minsan payat pa yung wallet natin. Oy, at saka maluwag ang nakakatawa dyan, kumakapal lang yung wallet natin kasi maraming coins. At saka mga resibo. Kasi nangungulekta ako ng resibo eh. Diba? Ako Pang din. At liquidation. dahil sa mga card at ID, mahilig kasi ako doon sa mga Ay. points sa mga grocery. At so pareho tayo. So meron ako mga pang drugstore, meron ako na pang supermarket. That's true. Nakakainit ng ulo. Ayokong ma-obvious na manipis yung wallet ko. Kaya puro ako, cashless Oo. transaction. Well, papunta na rin ako doon. Pero even before, wala pa po ang mga Maya at saka Gcash. Oo. Hindi naman laging mataba ang mga wallet. Ano yung pagka 15 and 30 lang. Pagka Sabi 15 and 30. tumataba ang wallet ko dahil sa coins. Itong mga to, walang petsa de peligro eh. Ay, Oo. nako. Walang ganong nararamdaman. Alam nyo, natatawa na lang kami. Oo. Pero again, suot po namin. Galit po kami. Galit po kami ha. Galit. Hindi nakakatawa yung mga ginagawa ninyo. Alam mo, parang sino ba sa atin na nakaka-experience na maghatid ng pera na sakay lula ng 6 o 7 van? Grabe. Kayo nga, nakakaloka kayo. Ay, Baka nako. magnanakaw lang. Correct. Ayun na nga, mga magnanakaw lang talaga. Hindi naman tayo magnanakaw. mga malulupit pa kayo sa mga money heist. True. Diba? Ay, ganda niyan. Iba kayo. Okay, sige. Para fair tayo, ipakita po natin yung denial po ni former Senator Bong Revilla. Kung handa yung ating graphics doon, ano. Kasi po sa nagpadala na po sa media yung kanyang denial. Pero sige, hindi po handa, pero sabihin namin na siya nagsasabi na I deny that and hindi po daw talaga, wala daw siyang kinalaman. Oo. To be fair, silang be fair. tatlo nag-deny. Yung 3 senador na napangalanan. Nag-deny po sila. Okay? So again, uulitin po namin where we're moving to another investigation. Sabihin lang po namin na
hawak na, kasi sa ICI na ibibigay eh. Yes, Mas yes. ano, kung ano man yung natagpuan doon sa records ni Bryce Oo. na ilalagay. Pero, again, kanina po, headline namin, baka wala pa kayo rito, ay 6 na pangalan, Mas. Oo, 6 na pangalan ng mga senador yung sinasabi po na posible pa na ma-identify na involved dito po sa mga anomalya sa flood control projects. Kanina, dun po sa hearing, 3 pangalan na yung naibigay, isang former senator at 2 incumbent. Pero kanino po, sinasabi ng abogado ni Bryce Hernandez na si Attorney Fortune sa aming programang Storycon na mukhang 6 talaga yung senador na mapapangalanan. So, may 3 pa tayong hinihintay. Yung 2 raw po doon, ex-senators. Isa ang incumbent. So, Hula tingnan natin kayo. kung sino. Yes. Ano yun, hintayin natin kasi hawak na ito ng ICI. Doon na yun lalabas po, mga kapatid. Pero may mga bagong pangalan din na nadawit kanina. From the testimony and affidavit po ni Mr. Alcantara, may tinatawag siyang, ang tawag ko kasapakat eh. Oh. Pero tawag niya doon proponents. Oo, Proponents, Oo. pero kasapakat po ang tawag ko dyan. Alam mo, sa pagkalito ko na kung ano Oh. nang ibig sabihin ng proponents, ginugel ko pa kanina eh. Talaga? Kung ang ibig sabihin ba ng proponents ay kasabwat. Yes. Chika lang. Kasama po dyan si retired DPWH Yusek Roberto Bernardo na may kondisyon na 25% daw ang kickback niya sa bawat proyekto. Kondisyon talaga. Again, ito yung mula sa testimonya at affidavit Oo. po ni Mr. Alcantara. Siyempre, dadaan pa yun sa legal means para talaga makita kung guilty. Ano po. At siyempre, na-mention ulit niya to corroborate. Kaya po nagkaroon ng freezing of assets na at saka pag-file ng kaso laban kay Senator Joel at saka Senator Jinggoy. Kasi, kumbaga, yung mga sinabi nila Bryce last week, di ba sabi sa atin ni Senator Ping sa Storycon din, na isang ingredient na lang ang wala. Yes, yes. Smoking gun. Na kahit tama si Ronald Llamas, kahit hindi ito papeles. Pero, dahil kinorroborate na to ni Alcantara kung ano yung sinabi ni Bryce last week, yun na yung third ingredient. Kaya, nagtuloy-tuloy na yung pwedeng gawin kay Senator Joel at kay Senator Jinggoy. Meaning kahit hindi document, kahit testimonya from a person. Kasi meron na, may person na. At yun din po ang dahilan na kahit na-mention po ni Alcantara, si dating Senador Bong Revilla na 300 million daw yung insertion noong 2020 para daw ma-aid yung election or kampanya ng 2025 elections. Eh, hindi pa siya pwedeng kasuhan katulad ng ginawa doon sa 2 senador kasi siya ay kulang pa ng ingredient. Ayun. Okay. Si Alcantara pa lang nagsasalita. Oo. So, kailangan may suporta. That's true. Na iba pa. Yung sinasabi po kasi ni Jovi na mga recommendation para po makasuhan, galing po yan sa National Bureau of Investigation. Inirekomenda po muli yung kaso laban kina Alcantara, Joel Villanueva, kay Jinggoy Estrada, kay Zaldico, kay Yusek Bernardo ng DPWH at dating Representative Mitch Kahayon. Yan yung mga nasabi. Ang kaso po na inirekomendang isampa ay indirect bribery at malversation of public funds. Yes. Okay. Yun. Si Edson Guido natin ay, di ba may ginawa siyang special report ditong nakalipas sa mga araw. Ang numbers guy po Yung namin. numbers guy namin, Oo. ay sinasabi niya na kahit hindi na ganyan mga bilyones yung hawak natin, kung everyday meron tayong 1 milyon sa bulsa natin, parang hindi naman kasi sa bulsa natin. Kung meron tayong 1 million per day, hindi natin kaya ubusin yun eh. Totoo yan! So, paano pa yung ganun, Parang gano'n kakaganid para talagang sobrang ganong karami yung gusto mo makuwang kickback, hindi mo naman yan magagastos in your lifetime. Alam mo, napaisip ako dyan sa sinabi ni Edson dito na 1 million, hindi mo, siyang araw, hindi niya rin alam kung paano niya gagastusin sa loob ng isang araw eh. Mabilis lang. Napaisip din, exactly. Napaisip ako kanina, Kulang teka pa lang. eh. Pwede naman ako bumili ng kotse, kaya lang hindi yung mga luxury cars. Kulang yung 1 million yung eh. use of Kulang. kotse. Pero I mean, everyday may bago kang kotse. May problema ka doon. O ano? Parking. Ay, oo Parking. nga. Di bali, Poproblemahin ko pwede pala naman ako yun. magpatayo ng building. Di sige. ba? Oo, pwede. Na So, parang yun mall nga. yung parking lot. So, alam niyo na kung ba't ganun yung lifestyle ng iba.
That Kaya explains pala it. na-gets na natin. Kaya sila maraming properties Exactly. na malalaki kasi kailangan nila ng parking para sa luxury cars. At hindi Exactly. lang yun, Mase. Yung Oo. mga rooms na doon nilalagay yung mga pera. Tama. Room Ay, vaults. may alam Kasi ako. Oo. para pag pina-freeze ng AMLAC, Oo. walang marka. Hindi kailangang ipasok sa bangko kasi nandun na sa bahay nila, nasa ibabaw ng bilyaran. Kaya Yes. pwede mo sabihin, sige, buksan nyo yung mga bank accounts ko. Yeah. Oo nga, So kung tayo ano? mga normal na tao, Oh. ordinaryo na nagpapakahirap sa buhay, going cashless because of our mga money wallet. Oo. Ay, yung mga Kasya wallet lang na. naman sa wallet. E-wallet E-wallet. natin. Oo. Sila ang mga taong nagpupunta sa pagiging cash-based lahat. Wow. Sila ang cash-based kasi walang trace. Oo nga.